Magsisimula na tayo sa pagpapalaglag. Sa operasyon, may panganib ng malakas na pagdurugo. Malapit nang mawala sa atin ang pangalawang anak natin. Handa ka na ba? Pampamanhid. Maaari rin itong maging ang huli kong anak, malapit nang mawala sa akin ang pagkakataong maging ina. Hindi. Tigil. Mahal. Hindi. Huwag mong patayin ang anak natin. Ha? Nakikiusap ako sa'yo. Sama-sama natin siyang papanooring lumaki. Maririnig natin siyang tawagin tayong tatay at nanay. Ha? Sobrang magiging kaiga-igaya siya. Ipinamamanhik ko sa'yo. Hindi. Sinta, sinabi ko sa'yo, nasa buhay na ito, tayo lang ang para sa isa't isa. Bukod pa riyan, ang pahintulot para sa operasyon, ay napirmahan na natin. Huwag kang mag-alala, maganda ang teknolohiya ng ospital na ito. Kapag mas maaga kang naoperahan, mas mabilis kang gagaling. Tara na, narito ako, kasama mo ako, tara na. Kumusta na si Ginoong Qin? Gising na siya. Sabi niya, hinahanap niya si Miss Meng Meng. Nagkasakit siya dahil sa sobrang pag-aalala. Magpadala ka ng mas maraming tao para maghanap pa. Ang ganda ng pagkakaayos ng birthday party. Narito na ang aking anak. Anak, Nanay, Nanay, ito ang birthday gift ko para sa inyo. Maligayang kaarawan. ay, tingnan mo, Yunhi, lagi mong binibigay ang mga walang kwentang bagay na ito. Mas mabuti pa kung magkaanak ka, para may maalaga ang iyong ina. Tama. Hindi ba't sinabi nila na magiging dink sila, na hindi sila magkakaanak? Si Kiyu ang nag-iisang anak ng pamilya Shang. Kung hindi siya magkakaanak, hindi ba mawawala ang lahi ng mga Shang? Kiyu, sabihin mo sa akin ang totoo, hindi ba siya makakaanak? Hindi iyon ang dahilan. Nanay, Nanay, ang pagiging dink ay desisyon naming mag-asawa. Huwag mong sisihin si Yuni. Huwag mo siyang ipagtanggol. 7 taon na kayong kasal, at hindi pa rin siya makapagbigay ng anak. Ang pamilya Shang ay hindi kailangan ng manugang na tulad mo. Magdiborsyo kayo. hindi nanay. Sa totoo lang, nanay ako. Hindi ako magdiborsyo kay Yuni. Pareho kaming desidido na maging dink habang buhay. Ikaw. Tatay, Kaninong bata ito? Saan biglang galing ang batang ito? Munting bata, baka nagkamali ka ng tao. Bakit mo tinatawag ang Ginoong ito? na tatay, nangako ka sa akin na dadalhin mo ako sa amusement park. Dalhin mo ako. Anak, sa tingin ko nagkakamali ka ng tao. Nalilito ka lang. Tingnan mo, dadalhin kita sa mga magulang mo. Hindi ba ikaw ang tatay niya? Mahal, paano mo hindi makilala ang sarili mong anak? Ano ang tawag niya sa iyo? Mahal. Ito ba ang tinatawag mong dink? Hindi akin yan. Iyon ay dahil hindi ka niya mahal. Matagal na niyang ipinangako sa akin. Nahiwalayan ka niya. Pero paulit-ulit niyang ipinagpapaliban. Ang anak namin ay 7 taong gulang na. Hindi na ako makapaghintay pa. Hindi ako naniniwala. Mahal, sabihin mo agad. Hindi totoo iyon. Nagsisinungaling siya sa akin, di ba? Mahal, magsalita ka naman. Mahal. Ay, aking apo. Halika sa lola. Lola, Oo. Ay, ang anak ni Kiyu ay malaki na pala. Ngayon, oo, maliligtas na ang pamilya Shang. Aking apo, Kiyu. Tingnan mo kung gaano kabait ang bata. Lahat iyon ay dahil sa magaling na pagpapalaki ng kanyang ina. Hindi tulad ng ilang tao, na hindi man lang makapag-anak. Ay, aking apo. Aking apo.
Ha ha ha. Ah. 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 Ikaw, isa kang masamang bruha. Napakalupit ng puso mo. Moyuni, nabaliw ka ba? Nabaliw ako. Hindi lang ako baliw, bulag pa ako. Mabubuhay ng maayos ang anak niya, pero ang sarili nating anak hindi. Hanggang ngayon, nakita ko na ang tunay mong mukha, siyang Q. Dahil sa iyo, nawalan ako ng 2 anak, marahil sa buhay na ito. Wala man lang akong pagkakataon na maging ina. Paano mo ako nagawang tratuhin ng ganito? Ah, magsalita ka. Magsalita ka. Mahal. Kumalma ka. Kumalma? Kumalma ako. Paano ako makakapagkalma? Noong una, sabi mo gusto mong magnegosyo. Binigay ko sa iyo ang lahat ng scholarship na ipinag-ipon ko sa kolehiyo sa pagpapakasakit. Binigay ko lahat sa iyo. Tapos, sabi mo kulang ang pera mo. Kaya nagtrabaho ako bilang waitress. Nagkalat ng mga flyer. Lahat ng mga taong ito, bawat sentimong naipon ko, binigay ko lahat sa iyo, lahat sa iyo. Lumaki ako sa ampunan. Akala ko ang buhay ko magiging kulay abo magpakailanman. Pero ang pagdating mo, nagbigay sa akin ng liwanag, nagbigay sa akin ng init. At mula noon, nagkaroon ako ng pag-asa. Ang tanging hiling ko ay magkaroon ng tahanan kasama ka at mamuhay ng maayos na magkasama. Ikaw naman, isipin mo ang lahat ng mga taong ito. Paano mo ako trinato? Ah, nakalimutan mo na ba? Noong ikinasal tayo, sabi mo mamahalin mo ako habang buhay. Ano ang ginawa mo sa lahat ng mga taong ito? Tama na. Ah, Siya. Galing siya sa pag-aaral sa ibang bansa. Mula ulo hanggang paa, kitang-kita ang klase. Ikaw, Damit Chang. ang yabang naman. Shang Chiyu, hindi mo na ako naaalala? Ako rin naman, ay isang babaeng may trabaho at karera. Ikaw ang nagsabing ayaw mong may batang, makakaabala sa masayang buhay natin. Sabi mo, mamahalin mo ako. Namamahalin mo ako habang buhay. Ang dami kong tiniis para sa'yo. Tapos ganito ang trato mo sa akin. Bakit? Oo. Wala ka lang talagang karapatan. Oo, inalaglag mo ang 2 kong anak. Eh ano naman? Ha? 2 bata lang naman yun. 2 bata lang naman yun. Ang dali-dali para sa'yo. Director Sheng. Alam mo ba? Moyuni, alam mo ang pinakaayaw ko sa'yo? Ayoko sa'yo dahil parang kahoy ka. Walang kasigla-sigla. Tingnan mo. Siya. Mas bata at mas maganda kaysa sa'yo. Mas maganda ang katawan. At 10 beses na mas magaling sa kama kaysa sa'yo. Umalis ka na. Saan ba ako nagkulang sa'yo, ha? Sa lahat ng mga taong ito. Ang kinain mo, ang suot mo, ang gamit mo, ang tirahan mo, pati mga napkin mo. Pera ko ang pinambayad, ha? Alam mo ba kung bakit hindi kita pinalalaya sa pamilya Shang? Dahil natatakot akong sabihin ng mga tao na si Shang Qiyu ay yumaman dahil sa isang babaeng walang kwenta, tapos tinalikuran lang. Ha, oo nga pala. At isa pa. Ang pinakaayaw ko ay yung pagtugtog mo ng cello. Araw-araw, tugtog ka ng tugtog. Nakakainis. Puro kasi nungalingan pala. Ang galing mo. Ngayon, ang tanging dahilan kung bakit ka nandito pa sa pamilya Shang ay dahil ako ang pumapayag. Tama na. Huwag ka nang magpahiya. Tumayo ka na. Hiwalayan. Ginoong Chin,
Sa loob ng 25 taon, Ginoong Chin, patuloy niyong hinahanap ang nawawala ninyong tunay na anak na babae. Pwede po bang magkwento kayo ng kaunti? Narinig ko po na lumala ang kalagayan ninyo kamakailan. Nagmamadali po ba kayong hanapin ang inyong tagapagmana? Pwede po bang sumagot kayo? Magkwento po kayo. Pakiusap. Paumanhin, paunahin ninyo. Magkwento po kayo, Ginoong Chin. Paumanhin, hindi po ito ang tamang oras para sa interview. Kumusta na ang investigasyon? Pangulo, lahat ng ampunan sa buong bansa ay tinitignan ng isa-isa. Sa ngayon, wala pang bakas. Paumanhin. Ikaw pala. Pangulo, naglalagas ng dugo siya. Dalhin ninyo siya sa ospital, bilasan ninyo. Ang pasyente ay nagkaroon ng pagkakunan kamakailan. Hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang katawan, at ngayon ay may malubhang pagdurugo siya. Kailangan niyang magpahinga ng lubusan. Ginoo, ito ay para sa cellphone. Ay, sa totoo lang, hindi ko ito naiintindihan. Ayos lang. Tapos na, ito na po. Salamat, Binibini. Nasa ang kwarto ka? Ibibigay ko sa iyo ang pera mamaya. Hindi na kailangan, maliit na bagay lang iyon. Huwag kang masyadong magalang. Aalis na ako, ha? Hindi pwedeng ganoon. Hindi. Sandali. Pangulo, naiwan ko ang cellphone at pataka sa sangay. Oo, hinahanap ko nga ito. Kung nandito pa si Mengmeng. Halos kasing edad na niya siguro ang babaeng iyon. Napakabata pa. Paano nangyaring hindi niya inaalagaan ang kanyang kalusugan ng maayos? Pangulo, ang pribadong eroplano patungong bansang M ay nakahanda na. Pwede nang lumipad anumang oras. Ipaalam ninyo sa ospital. Para sa pasyente sa kwarto 303, lahat ng gamot at mga suplemento ay dapat na pinakamataas ang kalidad. Opo. Hindi. Ito ay Binibini. Binibini, gising ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Oo. Walang anuman. Huwag kang mag-alala. Sa halip, ikaw, napakabata mo pa. Dapat mong matutunang alagaan ang sarili mo. Presidente, kailangan na nating umalis. Oo. Ito ang aking personal na telepono. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako kahit kailan mo gusto. CJ, salamat. Tandaan mong alagaan ang sarili mo. Ay. Thank you. Abogado Lin. Ako ito. Binabaan niya ako. Tiyak na masama ang kanyang pakiramdam. Tiyak na nasa isang bar siya at nag-e-enjoy. Ay, bakit mo pa binabanggit ang taong yan na walang silbi? Mabuhay tayong payapa bilang pamilya. Iyan ang pinakamabuti. Anak, dadalhin ka ng lola mo para bumili ng laruan. Nanay, bibili ako ng laruan? Sige, bilisin mo. Tara na. Mahal, huwag kang magalit. Kahit papaano.
Nandito ako para sa iyo. Ay, ingat, anak. Oh, Yuni, nakauwi ka na. Akala pa namin na wala ka na. Naalala mo pang umuwi. Bakit hindi ka nalang mamatay sa labas? 1 linggo ka nang naglilibot at naglalasing. Naalala mo pa bang may bahay ka? Pinilit ako ni nanay na lumipat kasama si Leylay. Sabi niya, para mas maalagan siya. Siguro naman. Hindi ka mag-aalala, di ba? Wash. Anong mukha pa ang ihaharap niya para mag-alala kung hindi dahil pinanganak mo si Leylay? Ang pamilya nating Shang ay matagal nang nawala dahil sa kanya. Kriminal siya. Ngayon, narito ako. Para magpa-divorce. Ano? Sa wakas, naintindihan mo rin. Panahon na para mag-iwan ng puwang, para kay Leylay at sa kanyang ina. 3 milyon bilang kabayaran. Nababaliw ka na ba sa pera, Muyuni? 3 milyon. Gusto mo bang ilubog sa hirap ang pamilyang Shang? Saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Salot ka, malas. Ilang taon ka nang kasal sa pamilyang ito, at wala ka namang naipundar. Ngayong aalis ka na. Gusto mo pang iwan kami sa kahirapan. Ito ang aking abogado. Kinakalkula ayon sa batas ng pag-aasawa, at ito ang nararapat sa akin. Makatarungan ito, at legal. Makatarungan at legal. Makatarungan ka pa? Diretso na ang sasabihin ko. Wala kang makukuha kahit sentimo. Ayos lang. Kaya makikipag-ugnayan ako sa iba't ibang media para ikwento ang iyong mga kahanga-hangang gawa. Hindi rin mura ang bayad sa mga interview. Ikaw. Ay, ang nakakalungkot lang, ay ang reputasyon mong maingat na itinayo, at ang kumpanyang kakabuo mo pa lang. Lahat ng ito ay mawawasak. Ikaw, babae. Ikaw, wala ka bang konsensya? Katulad ninyo, hindi. Kiyu, bigyan mo siya ng leksyon. Muyunhi, huwag kang magmalabis. Sinisira mo ang trabaho ni Kiyu. Ako ang nagmamalabis? CJ, kung gayon, ilantad natin ang lahat. Hayaan nating ang lahat ang magusga, at tingnan natin kung sino ang may katwiran. Tingnan natin kung ako nga ang nagmamalabis. O ikaw ang gago. Ikaw. Mahal ko. Pumirma ka, at paalisin na ang matandang bruhang ito. Huwag siyang mang-abala dito. Ay. Pero 3 milyon iyan. Saan kukuha ang pamilya Shen ng ganoong kalaking pera? Hindi ba kami ng anak ko ang katumbas ng 3 milyon? Tama na. Makalipas ang ilang araw, kailangan kong puntahan si Ginoong Ling. Pinahahalagahan niya ng husto ang pamilya. Kung ito ay maging hayagan at magkaroon ng iskandalo, lalong masisira ang imahe ng kumpanya. Sige. Pipirmahan ko, Muyuni. Huwag kang magsisi. Shang Qiu, ikaw mismo ang naglibing. Ang ating 7 taong pagsasama. Simula ngayon, tayo ay magiging estranghero na. Ang tseke. Mahal ko, ibigay mo sa kanya. Paalisin na siya. Puro palabas lang. Pagkatapos ng maraming taong pagmamahalan, kaya mo bang talagang iwan ako? Sa huli, gagapang ka pabalik sa akin para magmakaawa. At saka ako, papaniwalain kitang isuka ang lahat ng pera. Ikaw. Salamat. Umalis ka. Sandali. Hindi mo ba dadalhin ang iyong mga gamit? Itapon mo. Nakakasuklam sila. Yuni. Yuni. Pakasalan mo ako.
Q, maghahanda ako para sa entrance exam ng grad school. Pwede bang hintayin mo ako? Hindi na ako makapaghintay kahit isang segundo pa. Ayoko, kapag gumaganap ka. Yung mga lalaking nakatingin sa'yo, ako lang ang dapat na makakita sa'yo. Hindi ba't mahal mo ako? Siyempre naman, hindi ganoon. Kung ganoon, kalimutan na natin ang grad school. Magpakasal na tayo ngayon din. Ipapangako kong aalagaan kita habang buhay. CJ, ipinapangako ko sa'yo. Pitong taon na akong kasal kay Siyang Q. Iniwan ko ang selo, ang pinakaminamahal kong bagay. Isinuko ko ang slot para sa grad school. At higit sa lahat, isinuko ko ang sarili kong mga pangarap. Ang himig na ito ay ang Nirvana na itinuring noong 7 taon ang nakalipas bilang isang dibinong obra maestra sa mundo ng musika. Ang lumikha nito ay si Kung Sian. Hanggang ngayon, hindi pa niya ipinakita ang kanyang mukha. Napakatatag ng paghawak sa bow. Walang anumang kakaibang ingay. Magkapareho sa orihinal na bersyon. Siya ba ang bagong guro? Guru Yu. Yunhi, mula nang umalis ka sa paaralan, matagal-tagal na rin akong hindi nakakarinig ng ganoong perpektong pagtugtog. Hindi nga naman ako nagkamali sa pinakamatalino kong estudyante. Guro. Matagal na akong hindi nakakatugtog ng selo. Matagal na panahon na ang nakalipas ang lahat ng iyon. Hindi mo alam. Sa lahat ng mga taong ito, maraming tao ang gustong magbayad ng malaking halaga para hanapin ang kompositor ng Nirvana. Si Kung Sian, at ako, na alam na ikaw si Kung Sian. Ay, kayang-kaya lang sabihin sa sarili ko. Na iniwan mo na ang mundo ng musika. Paumanhin, Guro. Noong panahong iyon, nabigo kita, at nabigo ko rin ang sarili ko. Pero, nakapagdesisyon na ako. Gusto kong magtugtog muli ng selo. Talaga. Ayos yan. Noong iwan mo yun, nalungkot ng husto ang iyong guro. Ang iyong talento at kakayahan ay hindi dapat nasayang. Ngayong ibinabalik mo ang iyong pangarap, masayang-masaya ang iyong guro para sa iyo. Guro, huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, alam kong samantalahin ang pagkakataon. Hindi na kita bibigin. Mabuti. Siya nga pala. Sakto. Sa susunod na katapusan ng linggo, isang matalik kong kaibigan ay magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Sila ay gustong-gusto ang piyesa mong yun. Maaari ka bang pumunta at tumugtog sa kanilang handaan? Guro, pero matagal na akong hindi tumutugtog sa isang formal na okasyon. Nag-aalala ako na ano, ikaw ang bantog na Cuerda al Air, ang henyo ng musika. Magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa iyong guro, kaya mo yan. CJ, tinatanggap ko. Salamat, Guro. Ginoong Pangulo, ito ang pasasalamat na regalo mula kay binibining mo. Asikasuhin mo ito sa lalong madaling panahon. Opo. Meng, mukhang ito ay pambalot ng instrumento. Ilagay natin ito dito. At kapag isinama ito, hoy, lalabas ang instrumento. Tingnan mo, ngayon ay dapat na makakalikha na ng tunog. Subukan mo. Mahilig si Meng sa cello. Oo. Sa taong ito, pagsisikapan kong kumita ng pera ang tatay. At sa susunod na tagsibol, dadalhin ko si Meng sa mga leksyon ng musika. Sa hinaharap, ang ating Meng ay magiging isang cellista. Tama ba? Oh, Hihihi. Halika, subukan mo ulit. Siya si Meng.
Imbestigahan mo agad ito. Opo. Pangulo, nakakalap kami ng impormasyon tungkol kay binibining mo. Siya ba si Mengmeng? Ulila po si binibining mo. Pero halos magkapareho sila ng edad ni binibining Mengmeng. Ah. Kung gayon, siya na nga siguro si Mengmeng. Pero ayon sa mga record, si binibining mo ay natagpuan sa Timog, sa Sun Orphanage. Samantala si binibining Mengmeng ay nawala sa Hilaga sa isang pamimili. Sa heograpiya, napakalayo, bukod pa riyan. Sa handicraft market, may mga cello rin na gawa, na magkakatulad ang estilo. Hindi naman siguro orihinal na disenyo yon ni binibining mo. Kung gayon, hindi siya si Mengmeng. Oo. Ilang taon na natin siyang hinahanap. Paano naman magiging ganun kadali? Ang matagpuan siya? Tumatanda na talaga ako at nagiging kalimutin. Umalis ka na. Handa na ang eroplanong pauwi, babawi kami, at diretso na sa wedding anniversary ni Ginoong Ling. Sige, naiintindihan ko. Umalis ka na. Mahal. Yan. Yan. Ji Shang. Binibini Lin, ayoko talaga ng amoy ng alak dito sa bahay. Namili siya. Ano? Hindi mo ba ako pinalitan ng damit? Hindi, dati, si Ginang, o si Binibini mo. Si Binibini mo. Si Binibini mo ang nagpapalit at naglalaban ng damit mo. Lasing na naman. Masama siguro ang pakiramdam mo. Dahan-dahan. Ingat sa lieg. Inom, tuloy-tuloy lang. Mahal. Ikaw ang pinakamagaling. Ikaw rin. Mabait na bata. Halik. Ilset. Kadiri. Halik, bigyan mo ako ng halik. Wag na halik, sige, kalmahan mo. Sa suka ako. Ayos lang. Tubig. Uminom ka ng tubig. Tubig. Halika. Dahan-dahan sa pag-inom, baka mabulunan ka. Si Binibini mo, talagang inaalagaan ka. Mahal, nasa bahay na ako. Mahal, nasa bahay ka na pala. Shopping. Shopping lang ang alam mo. Buisit, tingnan mo kung anong itsura ko. Ikaw naman, hindi ka man lang nagpakita. Bakit ako ang sinisigawan mo? Anong problema? Naiisip mo na naman si Mo Yuni. Edi sumama ka sa kanya. Tanungin mo siya kung mahal ka niya o ang 3 milyon. Kung hindi ako lalabas, sino ang kukuha ng imbitasyon para sa iyo? Ang imbitasyon sa anibersaryo ni Jiling. Paano mo nakuha? Siyempre, sa mga koneksyon at impluensya ko. Hindi ako tulad ng walang kwentang ex mo. Pasensya na. Hindi ko dapat sinigawan ka. Ang ating yanya ng pinakakakayanin. Huwag kang magalit. Ang galing niyang tumugtog. Narinig ko na siya ang paboritong estudyante ni Professor Yu. Noon, nanalo siya ng lahat ng premyo sa mga kompetisyon sa bansa at sa ibang bansa. Hindi nakakagulat, hindi lang siya magaling, hindi matatawaran ang kanyang klase. Ang ganda niya.
Salamat. Salamat sa inyong lahat. Shang Qiyu. Kaya pala ipinipilit mong pumunta sa konsyerto. Alam mo na pala, nababalik ang putang ito. May something ka pa ba sa kanya? Hindi ko alam. Sige, murahin mo ako. Ilabas mo ang galit mo sa akin, para makita ng lahat ang tunay mong mukha ng bruha. Ganyan ka. Ang pangit-pangit mo. Babae. Sino ang tinatawag mong pangit? Ikaw. Ikaw. Huwag kayong padaya sa putang ito. Hindi lang siya nakikipagtalik sa kung sino-sino. Diborsyada pa siya, at saka, nagpa-abort siya. Totoo ba? Mukha naman siyang tahimik at disente. Hindi ko inaasahan iyon. Wow, ganoon pala siyang klaseng tao. Talagang hindi halata. Hindi ko kayang hamakin ang pamilya Ling. Lalo na ang makipag-away sa isang asong ulol. Magkakaproblema ang guro. Ang utang na ito, pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon. Isang babaeng marumi tulad mo, paano ka ng ahas na pumunta para tumugtog sa handaan ni Ginoong Ling? Nandidiri ka sa pandinig ng lahat. Bitawan mo ako, kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad sa lahat. Tawad? Wala akong ginawang masama. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Hanggang ngayon, nang ahas ka pang sumagot. Bitawan mo ako. Ano pang hinihintay mo? Halika't tulungan mo akong pigilan siya. Maraming tao. Tigilan mo na ang kahihiyan. Ito ay, ang lalaking minahal ko sa loob ng 7 taon. Kausap kita, bingi ka ba? Ngayon din, lumuhad ka at humingi ng tawad sa lahat. Kung hindi, ngayon, ang mga kamay na ito, mawawala sa iyo. Hoy! Ano ang ginagawa ninyo? Tigil! Sino yan? Siya parang pamilyar sa akin. Oo, saan ko ba siya nakita? Mo Yunhee, nagpapaligaw na sa matanda. Ginoo. Tingnan ninyong lahat, yung babaeng talentadong laging pinupuri ninyo. Sa pribado, kahit matandang-matanda na, hindi pa rin niya pinapatawad. Kasinungalingan yan. Hoy, tingnan mo, yung mga mukhang inosente, silang mga yon ang pinakamalala. Hoy! Kumusta ka? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Salamat po, Ginoo. Ayos lang ako. Kahit hindi ko siya anak, may koneksyon ako sa babaeng ito. Wala namang mawawala kung ipagtatanggol ko siya. Kadiring matanda, paano mo ko naitulak? Pop, papatayin kita. Malas ka, walang hiya kang pop. Ang birthmark na to, siya nga. Siya talaga ang aking Meng. Meng. Ayos ka lang ba? Meng. Meng. Pagsisikapan kong kumita ng pera, sa susunod na tagsibol, dadalhin kita para matutong magcello, para maging isang magaling na cellist ka. Kayong dalawa, paano niyo ako itinulak? Hindi ito ang katapusan nito. Yunhee, kung gusto mo ng kasama para magpanggap, humanap ka na lang ng mas bata. Pero matandang loko-loko ang hinahanap mo. Ano ba ang gusto mo? Ang kapal ng mukha mo. Ito si President Qin Shenhai. Paano mo nagawang maging bastos? Siya ang pinakamayamang bilyonaryo sa Haicheng. Qin Shenhai. Nakita ko na siya dati. Nakita ko siya sa telebisyon. Baliw ba kayo? Siya ang pinakamayamang lalaki. Meng, hinanap kita sa lahat ng lugar. Ako ang iyong ama. Papa. Meng. Paano nangyari yun? Binigay mo sa akin to. Yung cello. Tingnan mo ito. Naalala mo pa ba ito? Ito, ginawa mo to nung bata ka pa, kasama ng papa mo. Naalala ko. Naaalala ko. Naaalala ko rin ang pako na ito. Papa ko. Ang nagpakabit nito. Pagsisikapan kong kumita ng pera, anak, sa susunod na tagsibol, papaaralin kita ng musika, Meng. Balang araw, ang ating Meng ay magiging isang magaling na cellist. Oo. Noon. Para makapag-aral ka ng musika, nagsumikap talaga ako para kumita. Sa wakas, nakalikom ako ng sapat na pera. Gusto kitang dalhin.
para magpalista sa klase. Hindi ko inakala na pagkatapos kong makuha ang pera, nang lumingon ako, wala ka na, 25 taon. Hinanap kita ng buong 25 taon. Sa buong panahong iyon, walang araw na hindi kita naaalala. Walang araw na hindi ko sinisisi ang sarili ko. Papa. Papa, alam mo ba? Ang dami kong pinagdaanan sa mga taong iyon. Wala akong masabihan. Huwag kang matakot, Meng Meng. Nandito ka na sa piling ni Papa. Ngayon, hindi na kailangang matakot si Meng Meng. Nandito si Papa. Wala nang mang-aapi sa'yo. Hindi na ako natatakot. Kaya pala anak siya ni President Shin. Sabi ko na, iba talaga ang dating niya. Paano naging ang pinakamayaman sa Haicheng? Gagong matanda, tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Ang kapal ng mukha. Dumating na si Elderling. Walang modo. Ito si President Shin Shenhai. Paumanhin, Ginoong Chin. Nagkakamali lang po. Pakiusap, huwag po kayong magalit sa mga kabataang ito. Ang pagdating ninyo rito, ay tunay na karangalan para sa akin. O sige, hindi na bale. Basta, ngayon ay nakita ko na ang aking anak. Kami ang may kasalanan. Paumanhin, nakakaabala kami sa inyo. Yuni, talagang, hindi ko akalain, na ganoon ang pinagmulan mo. Makatarungan ang langit, nagkita-kita kayong mag-ama. Buong puso akong nagagalak para sa inyo. Paano ka naglakas loob na lumapit? Hindi mo ba naaalala ang lahat ng ginawa mo sa akin? Niloko mo ako, mayroon kang kabit. May itinatagong anak sa labas. Dinaya mo ako para hindi tayo magkaanak. Gusto mo bang magpatuloy ako? Ha? Meng Meng. Siya ba ang nagpa-ospital sa'yo? Array. Mahal. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinasaktan? Assistant Chen. Protektahan ang binibini. Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Alam ba ninyo kung sino ako? Array. Tara na. Bilis, umalis na tayo. Tatay, huwag kang magalit. Huwag kang magalit, kumalma ka. Huwag kang matakot. Umuwi na tayo kasama ni tatay. CJ, Maligayang pag-uwi, senyorita. tatay, Anak ko. Simula ngayon. Ito na ang magiging tahanan mo. Tingnan natin kung ano ang inihanda para sa iyo ni tatay. ito ay Red Along matagal nang inihanda para sa iyo ni tatay. At ang kwarto mo ay pinalamutian din na parang noong bata ka pa. Ay, sa wakas nakauwi ka na. Para kapag ako'y pumunta na sa kabilang buhay, makakaharap ko ng diretso. Ang iyong ina. tatay. Huwag mong sabihin iyan. Gusto kong kasama kita magpakailanman. Ha? Sige. Ay, Meng Meng. Naalala mo ba kung ano ang nangyari pagkatapos mong mawala? Noong panahong iyon, mas mabuti huwag muna sabihin kay tatay. Para hindi siya malungkot. Ang nangyari noong bata ako. Hindi ko gaanong maalala. Normal lang yan. Ayos lang. Maalala din natin yan ng paunti-unti. Pagod ka siguro ngayon, magpahinga ka ng maaga. Bukas, si tatay, ay dadalhin ka para makipagkita sa isang tao. CJ, Hahaha. Ginoong Chin, paano siya magiging nasa bansa? Nasa ibang bansa siya, abala sa pagkuha. Tatay, ibig mong sabihin, ang matandang iyon ay isang manloloko. Mukhang nagkita nga kayo ng isang pekeng Ginoong Chin. Si Ji Chin ay isang taong napakadiskrito, pero malalaman ko kung nasaan siya. Kayo, Ngayon, nakasalubong kayo ng isang impostor. Alam ko na, yung si Moyuni, lumaki sa isang orphanage. Paano siya biglang naging anak ng pinakamayamang tao? Iimbestigahan ko ang kanyang nakaraan ng husto. Tingnan natin kung hanggang kailan niya itutuloy ang peking ito. Tatay, tingnan mo, yung kumpanya ng manugang niya. Kakasimula pa lang, kung makilala niya dahil sa inyo, ang tunay na Presidente Chin. Sa hinaharap. Hihihi. Siyempre naman, pakitreto ng mabuti ang anak ko. At kapag bumalik na sa bansa si Ji Chin, mag-aayos ako ng isang hapunan. Sasama ka sa amin. At siguradong makikinabang kayo.
Sige, sige. Salamat, tatay. Tio Kin, Siya nga. Meng. Siya si Yan Feng, ang kasalukuyang taiman ng Fengshen Group. Huwag kang madala sa kanyang kabataan. Mula nang siya ang humawak ng grupo, ilang beses na niyang pinalaki ang kita. Masasabi nating siya ay isang napaka-promising na binata. salamat sa papuri, Tio Kin. Meng, maligayang pagbabalik. Kumusta? Meng, naaalala mo ba? Dati, madalas kayong maglaro. Ang iyong tiyo Go at ako, ay nagkasundo pa nga sa isang kasal. Ay, pagkatapos, nawala ka. At ang iyong tiyo at tiya Go, ay umalis din. Tatay. Si Yan Feng ay isang napakatapat na lalaki. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, patuloy ka pa ring hinihintay. Paumanhin, ang mga bagay noong bata pa, ay hindi ko na gaanong naaalala. Tio Kin, si Meng ay dumaan sa maraming bagay nitong mga nakaraang taon. Huwag magmadali. Meng, sa pagkakataong ito, gawin natin itong isang pagkakataon para maging magkaibigan. Ano sa tingin mo? Oo, mga kaibigan. Hihi, mga kaibigan. Hahaha. Ay, naalala ko ngayon. May meeting ako ngayon. Ha, ganun ba? Dito na lang kayo, kumain kayo ng mahinahon. Aalis na ako, ha? Tatay. Isang simpleng pagkain lang. Marunong tumingin ng tao ang iyong ama. Si Yan Feng ay 1000 beses na mas mahusay kaysa sa walang hiyang iyon. Meng, naalala mo pa noong bata ka, gusto na gusto mo ang steak. Pero lagi mo itong hinihiwa, nang basta-basta. Lagi kitang tinutulungan maghiwa. At ngayong malamig ang panahon. Iyong tiyan mo, Agyu, paumanhin. Ayokong magpaligoy-ligoy pa. Para maging tapat, kakagaling ko lang sa isang bigong pag-aasawa. At sa ngayon, naghahanda ako para sa entrance exam. Kaya, pagdating sa pagpapasimula ng bagong relasyon, wala akong anumang. alam ko na ang lahat. Ngayon, maaari tayong magsimula muli bilang magkaibigan. Bukod pa riyan, sa tingin ko, maaari mong bigyan ang iyong sarili ng kaunti pang pagkakataon. Huwag kang laging magsara ng iyong isip. Salamat, pero, may paligsahan ako sa madaling panahon. Nagkita na kami ng guro ko, para mag-ensayo ng piano. Kaya ngayon, kailangan ko nang magpaalam. Paumanhin, aalis na ako. Samahan na lang kita. Hindi na kailangan. Ikaw na lang dito. Kaya ko nang mag-isa. Paalam. Wala kang hapunan ngayon. Pag-isipan mong mabuti. Gutom na ako. Meng, kunin mo ang hita ng manok ko. Salamat, ate. Ang ganda-ganda mo. Kalihim Wang. Imbestigahan mo ang mga talaan ng pag-aampon ng Sunshine Orphanage mula 25 taon na ang nakalipas. Tingnan mo. Ang mga ampon na magulang. Ni mo Yunyi. Ay, Oo. Si Binibining Lin po iyon. Espesyal niya kaming hinanap. Sanayon ng Mu. Noong mga panahong iyon, dinala namin si Yunyi mula sa ampunan. Kawawa naman. Bahay namin, halos wala kaming makain. Ang tatay niya at ako, nagtiis. Para siya lang ang kumain. Pero sinong mag-aakala, natatakas ang walang utang na loob na iyon. At hanggang ngayon, wala kaming balita sa kanya. Nababaliw na ako sa pag-aalala. pero sa lahat ng mga taong ito, hindi ko pa siya narinig, nabanggitin ang tungkol sa mga ampon na magulang. Halatang nagsisinungaling ang babaeng ito. Oo, mula pa noong bata siya, talagang napakatalino niya. Sige, sa ilang araw, sasali siya sa isang napaka-importanteng kompetisyon. Kaya, puntahan ninyo at magingay kayo doon. Mag-oorganisa ako ng live broadcast. Kapag nagawa na iyon, hindi kayo mawawalan ng inyong gantimpala. Narito ang inyong paunang bayad. Tandaan ninyo, kailangang sirain ang kanyang pangalan ng lubusan. Sa harap ng mga kamera. Walang problema, kami ang bahala. Maaari kang maging kampante. Kampante. Kampante, hahaha. Sige, umalis na tayo. Ha ha ha.
Sige, walang problema, gagawin namin ito ng maayos. Mapagkakatiwalaan ba ang dalawang ito? Baka naman sa live broadcast ay may mangyari pang muli. Siyempre, pinapaimbestigahan ko na sa tatay ko ang lahat. Sa oras na iyon, kailangan lang nating maghintay at manood ng palabas. Sige, laging magaganda ang ideya ng ating yan-yan. Pwede na pumasok ang susunod na kalahok. Chinmeng. Kumusta po, mga hurado? Sino to? Hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang siya nakita. Siguro ay, bagong graduate lang, no? Nandito lang para magpasa rawal. Yun. Uy, bilisin mo. Yung tao sa litratong ito. Siya ba yan? Talaga. Ang hirap ng buhay. Kawawa naman. Pinag-aral ko pa naman ng isang walang utang na loob. Anong nangyari? Tumahimik kayong lahat. Presidente, may masamang nangyari. May nagli-livestream sa internet. Inaakusahan si Binibini na nakalimot sa kanyang pinanggalingan. Ano? Yunyi. Ay, anak kong Yunyi. Ang hirap-hirap naming naghanap sa'yo. Paano kayo nakarating dito? Mga tao, tingnan ninyo. Ito, ang anak na pinalaki ko, nang may hirap at sakripisyo. Ngayong marunong na siyang tumugtog ng cello, at nakapasok na sa mataas na lipunan. Ayaw na niyang makialam, sa kanyang mga magulang na mahihirap. Bitawan mo ako. Hindi ganoon ang totoo. Anong klaseng mga tao ito? Hayaan nating humatol ang mga tao. Bitawan mo siya. Tigilan ninyo ang pagbaluktot ng katotohanan. Ako ang tunay na ama ni Mengmeng. Pa, ano ba talaga ang nangyayari? Pansinin ng lahat, ang matandang ito. Siya, ang nag-aalaga sa anak ko. Hindi. Anak ko. Tumakas siya kasama ng lalaking ito. At ngayon, hindi na kami pinapansin. Anong saklap, paano ako nagkaroon ng ganitong anak? Noong ako'y inampon ninyo. Araw-araw ay bugbog at gutom. Puno ako ng sugat. Sa huli, hindi ko na kinaya, kaya ako'y palihim na tumakas. Sa daan, himatayin ako sa gutom. At nasugatan. Nang ako'y magising, buti na lang nasa ampunan ako. Pero ang nangyari bago ako mawala, ay hindi ko na maalala. Maliban na lang kapag nakakita ako ng selo. May mga pira-pirasong alaala akong naaalala. Ano ang sinasabi mo? Kami ng iyong ama. Ang naghirap, para bigyan ka ng pagkain, damit, at edukasyon. Hindi ka naman nag-aaral ng mabuti, at tumakas ka kasama ng kung sino lang. At ngayon, kami pa ang sinisisi mo. Ayaw ko nang mabuhay. Ang gulo ng babaeng ito. Hindi siya karapat-dapat na sumali sa prestihiyosong kompetisyon. Hindi siya karapat-dapat. Paalisin niyo siya dyan. Leyes. Estudyanteng Chinmeng, ang iyong personal na mga gawain ay malubhang nakakaapekto sa kompetisyon. Kung hindi ito maayos na malulutas, ang iyong paglahok, maaaring madiskwalipika. Lumayas ka dyan. Mga manloloko kayong dalawa. Paano nyo nagawang sir-an ang anak ko? Maghanda kayong tumanggap ng sepina. Sinong tinatawag mong manloloko? Kaming dalawa ang nagpalaki sa aming anak, sa pawis at luha. At kumpleto ang aming ebidensya. Mahal. Ipakita mo sa kanila ang mga ebidensya. Oo. Para makita ng lahat, ito ang sertipiko ng aming pag-ampon sa kanya, sa ampunan. Nandito ang patunay. Naghirap ang nanay mo at ako, nagtipid ng sobra. Sa lahat ng mga taong iyon, ang perang ginastos namin sa'yo. Nandito ang mga resibo ng damit, ang mga resibo ng matrikula, at ang mga bayarin sa doktor at gamot. Hindi namin siya pinabayaan kahit kailan. Hindi ba't ikaw ang gustong matutong magcello? Ha? Ang tatay mo at ako ay nagtatrabaho sa konstruksyon, nagbubuhat ng ladrilyo sa araw, at nangangalakal ng basura sa gabi, para makapag-ipon, at mapuno ang pambayad sa mga klase mo, sa cello. Ngayong matagumpay ka na, di ba? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Tingnan mo ang sarili mong konsensya. Walang utang na loob ang mga taong ito. Mga taong ganyan dapat talagang kilatihin. Nakahanap ka ng dalawang napakagaling na tao. Ikaw kasi ang nagturo sa akin. Huwag mong kalimutang bayaran ang mga klase. Ang kulit mo. Nagsisinungaling sila. Peke ang lahat ng mga bagay na iyon. Hindi talaga, tulad ng sinasabi nyo.
Mga manloloko at manloloko. Ang kapal ng mukha nyo. Xiao Chen, imbestigahan mo ito agad. Opo, boss. Sinong tinatawag mong manloloko? Alamin mo, na kung magpapatuloy kang magsalita ng kalokohan, isasakdal kita sa paninirang puri. Eksakto. Mayroon kaming legal na sertipiko ng pag-ampon. Sinasabi mo bang nandadaya kami? May ebidensya ka ba? Ang ebidensya ay nandito. Yan Peng. Tio Qin. Akin na lang yan. Ito ay galing sa Sunshine Orphanage, ang adoption record. May pirma ng dating direktor, at ang opisyal na selyo. Mapapatunayan nito ang pagiging tunay nito. Dito ay detalyadong nakatala na si Qin Meng. O yung yun na sinasabi ninyo. 25 taon na ang nakalipas, malapit sa Mu Village, nang nagpapalaboy-laboy siya sa kalye, ay dinala sa orphanage. At mula noon, ay doon na siya tumira sa orphanage. Hindi umiiral, yung adoption na sinasabi niyo. Anong nangyari? Hindi mo ba sinabing walang problema? Sila ay sinadya talagang magsinungaling. Wala na akong magagawa. Paano niya nalaman? Bakit? Ang sinasabi mo ang totoo? Mayroon din naman kaming nakasulat na dokumento. Oo, oo, oo. Mga tao, huwag kayong maniwala sa kanya. Kami ang tunay. Ako ang magpapatunay. Totoo ang sinasabi niya. Tia Wang. Noon ay katabi ko silang nakatira. Araw-araw ninyong pinapalo yung bata. Hindi ninyo pinapakain. Ilang beses na nahihimatay sa gutom yung bata dahil sa gutom. At ngayon, may mukha pa kayong mangotong. Nakakahiya. Nakahanap kayo ng bata at imbes na dalhin sa presinto, kinidnap ninyo at inabuso. Krimen yan. Hindi ganoon. Kumpleto ang ebidensya. Pumunta kayo sa presinto para magpaliwanag. Security. Siya yun. Oo. Siya ang nagsabi sa amin na gawin ito. Sabi niya bibigyan niya kami ng parte ng pera. Sinabi niyang magingay kami para hindi makasali sa kompetisyon si Yunyi. Lahat yan ay ideya niya. Siya ang may kasalanan sa lahat. Bakit mo ako hinihila? Hulihin sila. Siya ang nagsabi sa amin na mag-livestream. Kasinungalingan yan. Ang totoo, bulag kayo sa pera. Ni hindi ko nga kayo kilala. Tungkol sa kung sino ang mastermind. Siyempre, imbestigahan namin yan. Pero, hindi namin palalampasin ang kahit na sino. May sala. Wala akong kasalanan. Siya yun. Salamat, Jimbreth Wang. Si Mr. Go ang dapat mong pasalamatan. Napaka-considerate niya. Personal siyang nagmaneho ng 12 ng kilometro para sunduin ako. Salamat. Tahimik, pakiusap. Ipagpatuloy ang kompetisyon. Kaya mo yan, Meng Meng. Kaya mo. Papa. Kaya mo yan. Ang gulo. Paano na itutuloy ang kompetisyon kung ganito? Para na itong palengke. Nakakainis. Napakaganda ng koneksyon ni Miss Qin Meng. Dahil sa tulong ng kanyang ama, ang pinakamayamang lalaki. Kahit sa isang profesional na kompetisyon na tulad nito, nakakapasok siya. May daya ito. May daya, may daya. Baba, umalis siya. Maraming talento ang anak ko, at napakahusay niyang magsumikap. Hindi siya backer lang. Papa. Pekeng lahat ito. Bumaba siya sa entablado. Paumanhin. Kasalanan ko. Nasayang ko ang mahalagang oras ng lahat. Nagdesisyon ako na mag-withdraw. Sandali. Profesor Yu, napakalaking karangalan po na narito kayo. Noong kumuha ako ng entrance exam, hindi man lang ako nakadalo sa isa sa inyong masterclass. Sino ba tong matandang to? Ako po ay isang propesor sa konserbatoryo, Yu Peiqing. Sa buong aking dekada ng karanasan sa pagtuturo, ako ay naninigurado. Si Qin Meng ay narito dahil sa kanyang sariling talino. Profesora Yu, pero hindi po ba totoo na hindi na kayo sumasali sa mga kompetisyon?
Si Profesora Yu ay isang napakagaling na tao sa mundo ng musika. Paano niya ipagtatanggol si Chin Meng? Sa isang kompetisyon, ang mahalaga ay ang profesionalismo. Ang teknik. Wala itong kinalaman sa kanyang pribadong buhay. Nakikiusap ako na bigyan ninyo siya ng pagkakataon. Hayaan nating ang musika ang magsalita. Hayaan nating ang kanyang cello ang magpatunay ng kanyang pagkawalang sala. Huwag kang aalis. Gamit ang melodiyang pinakakilala mo. Sabihin mo sa kanila kung sino ka. Ako. 7 taon na ang nakalipas. Isinuko ko ang lahat dahil sa pag-ibig. 7 taon ang lumipas. Ako ba ay uurong muli dahil sa mga paninirang ito? Estudyanteng Chin Meng, gawin mo na ang panghuling desisyon. Ipagpapatuloy mo ba ang kompetisyon o magwi-withdraw ka? Nagdesisyon na ako. Ipagpapatuloy ko. Sa susunod, ang piyesang aking itutugtog ay Nirvana. Seryoso. Napakahirap ng Nirvana. Kahit ang mga batikang cellista ay hindi ito matugtog ng maayos. Siya, isang baguhan, ay maglalakas loob. Binigyan siya ng daan palabas, hindi niya tinanggap. Siya mismo ang naghahanap ng kanyang kapahamakan. Tingnan natin kung anong kahanga-hangang tutugtugin niya. Hintayin nating mapahiya siya. Baka si Meng Meng ay Siya nga, open string. Siya si Kung Sian. Si Kung Sian, ang lumikha ng Renacimiento, 7 taon na ang nakalipas. Ano? Yung tinatawag na, datang maalamat na si Kung Sian sa mundo ng musika, hindi maaari. Ang bata niya, paano siya magiging si Kung Sian? Walang pagkakamali. Ang vibrato at ang paghawak sa emosyon, ay kaparehong-kapareho ng audio 7 taon na ang nakalipas. 7 buong taon ko siyang hinanap. Salamat sa inyong lahat. Ang piyesang ito, inaalay ko sa lahat ng mga tao. Sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy na nangangarap. Sana tayong lahat ay muling mabuhay mula sa ating mga abo. Ako si Kung Sian. Salamat sa inyong lahat. Kaya siya pala si Kung Sian. Ang galing. Isang tunay na henyo siya. Natitiyak kong nakita ninyong lahat na ipinakita ni Chin Meng sa kanyang talino na ang tunay na karapatan ay hindi nangangailangan ng background na magpapaganda rito. Salamat sa inyong lahat. Ano ba ang espesyal doon? Umalis na tayo. Hahanapin ko siya. Shang Qiyu. Nababaliw ka ba? Nandito pa ako. Ano ba ang alam mo? Si Yun Yi ngayon ay ang binibini ng pamilyang Chin. At siya rin si Kung Sian. Shang Qiyu. Ayan na, lalabas na siya. Lalabas na siya. Kung Sian, fan mo ako. Ang galing ng pagganap mo. Binibining Kung Sian. Pagkatapos ng 7 taon, bumalik siya. Bilang kampyon muli, maraming paaralan ang nag-alok sa kanya ng pwesto. Ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Binibining Chin, ang tatak na anak ng pinakamayamang lalaki. Nagdudulot ba ito ng pressure o motivation sa iyo? Salamat sa inyong lahat. Paumanhin. Makikiraan po. Binibining Kung Sian. Mahal, nagkamali ako. Kasalanan lahat iyon ni Lin Yan. Nilinlang niya ako. Hindi iyon ang intensyon ko. Ikaw lang ang iniisip ko. Patawarin mo ako, pakiusap. Hoy, tingnan mo, asawa iyan ni Kung Sian. Diyos ko, paano niya nagawa ang ganoon? Bitawan mo ako. Mahal, sinisumpa ko. Pagbubutihan ko ang pagtrato sa'yo. Puputulan ko ang lahat ng ugnayan sa kanya. Umalis ka, huwag mong hawakan ang anak ko. Walang hiya. Mawala ka sa harapan ko ngayon din. Papa, hindi ko nakita noon ang kanyang halaga. Maging mahabagin po kayo.
Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Paano mo ako tinawag? Siyang Q. Iwalay na tayo. Hindi ka ba nahihiya? Mahal. Bumalik tayo. Kung gusto mo ng mga bata, tayo. Ang sampal na ito ay para sa aking anak na namatay. Ni ang iyong sariling laman at dugo ay hindi mo naawaan. Hindi ka karapat-dapat maging tao. Ang sampal na ito ay para sa sarili ko. Kasalanan ko na nabulag ako. At napatingin sa isang mapagkunwaring tulad mo. Huwag, makinig ka sa akin. At itong huling sampal ay ibibigay ko para sa iyo. Dapat kang mahiya sa iyong mga ginawa. Huwag mo na akong gambalain. Paumanhin, kung siyan, diborsyado na ba kayo? Bastos. Umalis ka sa harap ko. Walang kwenta. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na nakaharang ang timbang ito? Sinadya mo para guluhin ako, di ba? Matanda at pangit. Wala kang silbi kundi maging palamunin. Bumalik ka pala. Bakit hindi ka nalang magsipsip sa iyong dating asawa, ang bilyonarya, at ako pa ang nagbigay ng anak sa pamilya mo? Ganito ang trato mo sa akin. May mukha ka bang sabihin yan? Kung hindi dahil sa'yo, at sa iyong ama, ang pekeng milyonaryong iyon, na nagsasabing may koneksyon kayo, ako kaya ay mapupunta sa ganitong kalagayan? Peking milyonaryo. Nag-aral ako sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Lahat ng suot ko ay high fashion. At yung isa, bukod sa pagtugtog ng biolin. Mga mumurahing damit lang ang suot, wala man lang disenteng alahas. Hay, bakit nag-aaway na naman kayo? Kasi ang anak niya. Iniisip pa rin yung manok na hindi nangingitlog. Sabihin mo sa kanyang makipag-ayos doon. Ito, ano ang nangyayari dito? Hindi naman talaga baog si mismo. Kasalanan ng mga taong tulad ninyo. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, ang isang mabuting tao tulad ni Mrs. ay sinira ng mga taong walang puso tulad ninyo. Siya ay simple sa sarili, ngunit napakabait sa amin, ang mga katulong. Hindi tulad ng iba, na akala mo kung sino, dahil lang sa konting pera. Tanging isang bulag na matanda tulad mo, at isang walang pusong anak tulad ng sayo, ang magtrato sa putang ito bilang kayamanan. Ikaw, paano ka nang ahas na insultuhan ako? Ang kapal ng mukha mo, ito na ang pinakamalala. Totoo lang ang sinasabi ko. Noong nandito pa ang ginang, payapa ang buhay sa bahay na ito. Pero ngayon, nagkagulo-gulo na ang lahat. Isang simpleng katulong ang naglakas loob na makialam sa usapin ng kanyang amo. Alam mo bang pwede kitang paalisin? Hindi na kailangan. Aalis na ako ng kusa. Ang isang pamilya, nakasuklam-suklam tulad ng inyo, ay babayaran din ang mga ginawa balang araw. Ikaw, sandali. Tama na ang pagtatalo. Hindi pa ba sapat ang mga problema natin? Ininsulto niya ako at hindi mo siya pinagalitan. Sang-ayon ka sa sinabi niya tungkol sa akin. Ay, magkakapamilya tayo. Nanay, sumasakit ang ulo ko. Nanay, iniisip pa rin niya, ang babaeng iyon, naiistorbo namin ng anak ko. Ay, hindi ganoon. Hindi ganoong klaseng tao si Kiyu. Ay, Anak, anak ko. Ay, tawagan niyo ang ambulansya. Ay, bilisan niyo. Hoy. hoy. Ay, ano na ang gagawin natin ngayon? Ay. May diagnosis na ang bata, acute leukemia. Kailangan niya ngayon ng mad-alien, ng bone marrow transplant. Ano? Hindi pwedeng ganyan ang apo ko. Inirerekomenda na ang mga kapamilya ay sumailalim sa compatibility test. Ako na ang pagtesten. Ako nga. Hindi. Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, napaka-busy mo nitong mga nakaraang araw. Gabi-gabi kang puyat. Nag-aalala lang ako sa'yo. At saka, kung masaktan ka at hindi ka makapagtrabaho, ang mga gastusin sa pagpapagamot ni Leylay, paano na?
Kahit na magkadugo, hindi naman palaging magkamatch, pero inirerekomenda na gawin ang test na ito. Masusing susuriin din namin ang mga katangian ng magiging donor. Sige, Dok, ako na po ang unang eye test. Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na ang buto ng pasyente ay hindi tugma sa inyo. Paano nangyari yun? Ay, apo ko, ano na ang gagawin natin ngayon? Lele ko, ang hirap ng buhay mo. Kung maghahanap tayo ng tagmang donor sa pandaigdigang bone marrow bank, tinatayang aabot sa 2 milyong euro ang halaga. Magkano? 2 milyon. Ang kumpanya ko ngayon ay hindi makakapaglabas ng ganoong kalaking pera. Wala akong pakialam, kahit na kailangan nating ipagbili ang bahay. Kailangan iligtas ang apo ko. Mahal, kausapin mo ang Fengshen Group. Dati, namuhunan sila sa Shangxi, di ba? Puntahan mo sila, i-present mo ang isang proyekto. Gamitin mo ang mga stocks ng Shangxi bilang garantiya. Bilisan mo. Sige. Jigo, may proyekto raw ang Shangxi. Gusto nilang makipagnegosyo para sa pamumuhunan gamit ang kanilang mga stocks. Jigo. Jigo. Tanggihan mo. Sige po. Wala yan. Mas lalo ka pang naging kaakit-akit. Ah, na pala. Salamat sa pag-anyaya sa akin sa hapunan ngayon. Ako ang dapat magpasalamat. Gu Yanfeng. Salamat sa pagtulong mo sa akin noong araw ng paligsahan na makalabas sa gipit na sitwasyon. Pero yung tungkol sa nayon ng Mujakun, paano mo nalaman? Noong araw na yon, nag-aalala ako na baka may gumulo sa paligsahan. Kaya pinasuri ko ang aking katulong na magsiyasat ng kaunti. Buti na lang maayos ang naging paligsahan. Yung unang pwesto mo ay talagang karapat-dapat. Ikaw, hindi ka ba nababahala na nagtatanghal ako sa publiko? Bakit ako mababahala? Ayoko pag nagtatanghal ka at tinitingnan ka ng ibang lalaki. Ang ganda mo ay dapat para lang sa mga mata ko. Marahil para sa ilang lalaki, ang pagiging ambisyosa ng isang babae ay isang pagkukulang. Ang mga lalaking walang kakayahan lang, ang pumipigil sa pag-unlad ng kanilang kapareha. Pinipigilan nila ito sa ngalan ng pag-ibig. Sa halip, ang tunay na may kakayahang lalaki ay magtutulak sa mga pangarap ng ibang tao para mabulaklak. Hindi ako pinatugtog ng biolin ni Shang Qiu, pero ako'y pinasigla ni Gu Yanfeng. Magkaiba talaga siya at si Shang Qiu. Sana, ako ang maging taong yon. Tagay. Nakarating na ako. Aalis na ako. Ikaw, gusto mo ba talaga ako o hindi seryoso? Teka. Ako ay isang diborsyadang babae. Pag-isipan mong mabuti bago sumagot. Aalis na ako. Ang pamumuhunan ng Shangxi ay naaprubahan. Sabihin mo sa kanya na magkakabisa ito sa susunod na linggo. Direktor Go, ayaw mo bang suriin muna ang kanyang panukalang proyekto? Hindi na kailangan. Ang Shangxi ay malapit nang mawala. Ay, anong ginagawa mo dito? Huwag kang makita. Wala yan. Yung matandang babae kanina, nakapila sa labas para kumuha ng tubig. Kumusta na ang bata? Mabuti naman. Naikuha na ba ng pinsan mo yung pera? Hindi pa. Kailangan pang maghintay ng konti. Kapag tapos na ang operasyon ng bata, tayong tatlo, gamit ang matitirang pera, lilisan tayo palayo dito. Ang talino mo. Yan. Naaprubahan na ang investment ng Fengshen Group. Mahal, nandito ka na pala sa bahay. Sino ito? Ah, kamag-anak siya ng ibang pasyente. Naligaw siya ng kwarto.
Anong sinasabi mo kanina? Naaprubahan na ang investment. Ang ganda naman. Maliligtas si Leylay. Ah, oo. Yung secretary ng Feng Shen, tumawag sa akin. Sabi niya darating ang pera sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo. Huli na ang susunod na linggo. Hindi na pwedeng maghintay ang sakit ni Leylay. Hindi pwedeng maghintay hanggang sa susunod na linggo. Maria. Ibenta mo ang bahay. Kunin mo lahat ng pera sa kumpanya at gamitin para ipagamot si Leylay. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng siyam na salinlahi ng pamilya nating Shang. Hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Mahal, tama si Maria. Sige. Ako na ang bahala. Maria. Ah, oo. Naipadala ko na ang pera. Nasa account mo na ang pera. Magmadali ka at bayaran ng mga gastusin sa ospital. Ang galing-galing mo, mahal. Magbabayad na ako ngayon din. MMM. Bakit mayroon si Leylay? Dalawang blood type report. Pareho tayong type O. Paano naging type AB si Leylay? Kunin mo ang dugo ko. Hindi. Sino yon? Honey, nasa bahay ka na. At sino ito? Ah, kapamilya din ng isang pasyente. Imposible. Imposible, dapat may pagkakamali lang. Tiyak na may pagkakamali lang. Okay, mga bata, tapos na ang laro. Tara, maghugas na tayo ng kamay. Kain na tayo, di ba? Sige. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sabi sa akin ni Tito Kin na nag-volunteer ka rito at nadaan lang ako kaya pinuntahan kita. Ang ingay. Kumusta, mga bata? Ate Yuni, sino tong gwapong to? Ang gwapong lalaki ba boyfriend ng ate? Tara na. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Haha, mga bata. Dahil napakaganda ng inyong panlasa. Bibigyan kayo ng kuya ng premyo. Ito, Salamat, gwapong kuya. Gwapong kuya, kailangan mong magsikap ng husto para mapasunod mo si ate Yuni. Lanan. CJ, tigilan nyo na yan. Kain na tayo. Alaynan. Pasensya na. Mga bata, kung ano ang nasa isip, yun ang sinasabi. Huwag mong damdamin. Sa totoo lang, hindi sila nagkamali. Bakit? Dahil ba, sa kasunduan, ng kasal no ng bata pa tayo? Hindi. Minsan, pinarusahan ako ng tatay ko nang walang hapunan. Ikaw ang nagtipid ng isang hita ng manok at ibinigay sa akin. Ang ganda talaga ng ate. Ibig sabihin, dahil lang sa isang hita ng manok, mukhang pareho ka pa rin, nang katulad mo no ng bata ka. Halika rito, munting bata, tawagin mo akong ate. Huwag kang magbiro, hindi yon. Pagkatapos may nangyaring aksidente sa pamilya ko, pinilit akong pamunuan ng kumpanya. Araw-araw akong nabubuhay ng mahirap. Hanggang sa, narinig ko nang hindi sinasadya ang musika mo. Ang lakas ng dating ng kanta. Mula noon, sa bawat mahirap na sandali, paulit-ulit kong pinapakinggan. Doon ko lang nalaman, na ang batang nagbigay sa akin ng hita ng manok, at si Kong Xian na nagbigay sa akin ng lakas, ay isa lang palang tao. Meng. Salamat, sa pagsama mo sa akin sa lahat ng mga taong ito. Hindi ko inakala na ang musika ko ay makapagbibigay ng ganoong lakas sa isang tao. Meng, ito ang kahulugan ng iyong pagsama. Noon, ikaw ang kumupop sa akin. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo, kaya hindi ko hahayaan ang sinuman na gamitin ang nakaraan mo para saktan ka. Patuloy kitang mamahalin at iingatan magpakailanman.
Para sa anak ng iba. Pinatay ko ang sarili kong dugo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Leylay, anak ko, ang apo ko, gumaling ka agad. Ay, anong nangyayari sa'yo? Niloko mo ako sa lahat ng mga taong ito. Anak pala ng iba. Ay, Kiyu, anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag mong takutin ang bata. Hayaan mo siyang magsalita. Ano ba ang pinagsasabi ko? Ito. Ano ba ang nangyayari dito? Totoo. Si Leylay ay hindi talaga iyong tunay na anak. Ang kanyang ama ay may problema sa batas, napunta sa bilangguan. Nakita kitang napakatanga, kaya ikaw ang pinili kong magpasa ng problema. Akala mo ba talagang mahal kita? Ano ang sinabi mo? Hindi iyan ang apo ko. Ikaw. Kasalanan. Kasalanan. Nanay. Sinira mo ako. Lahat ay dahil sa'yo. Papatayin kita. Tatay, huwag mong saktan si nanay. Ang mga taong katulad mo ay karapat-dapat na walang anak. Ha? Bitawan mo ako. Kumalma ka. Ano ba ang pinagtatalunan ninyo? Ma'am, ayos lang ba kayo? Ibalik mo ang perang niloko mo sa akin. Iyon ay kusang mong inilipat sa account ko. Bakit ko ibabalik sa'yo? Ang dating asawa mo ay may amang multimilyonaryo, di ba? Doon ka humingi. Tama ka. Hahanapin ko si Yuni. Yuni. Diyos ko. Anong malas? Walang hiya. Ikaw, maghintay ka, hindi kita patatawarin. Wala namang problema. Mahal. Mahal, nagkamali ako. Sinusumpa ko sa'yo. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Magsama tayo muli. Bitawan mo ako. Hiwalay na tayo. Hindi, nakatitiyak ako na mahal mo pa rin ako. At saka, malapit na akong makatanggap ng puhunan mula sa Fengshen. Ito ang Fengshen Group. Magbati na tayo. Sinabi niyang bitawan mo siya. Bingi ka ba? Ang ganda ng mukha. Umalis ka na. Kung maglakas loob kang hawakan siya muli, sinisiguro ko sa'yo na hindi ka mabubuhay para makita ang bukas. Lumabas ka. Muyuni, ganito na ba kababa ang pagkahulog mo? Na kailangan mong makisama sa asong gwardyang ito? Ikaw ang mapagmalaking aso. Hindi katulad mo si Yanfeng. Sige. Muyuni, huwag kang magsisisi. Meng, okay ka lang ba? Okay lang ako. Pasensya na, pinahirapan kita ngayon. Salamat. Isang salamat lang. Ako ay isang praktikal na tao. Kapag tumutulong, dapat may pagtutumbasan. Ngayon, ikaw naman ang tumulong sa akin. Sinasabi mong tulungan kita, at maging iyong asistente lang. Kung hindi, Bah, wala. Ito lang, hindi ko inakala, na ang ating tanyag na direktor na Gu, ay marunong magluto. wala nang magagawa. Nag-aral ako ng maraming taon sa ibang bansa ng mag-isa, kaya kailangan kong matuto. Kumusta? Hindi mo ba nararamdaman na ako ay medyo naiba? Ikaw ang mapagmalaking aso. Hindi katulad mo si Yanfeng. Oh. Naligo na ako. Ang isang tunay na lalaki ay itinutulak ang mga pangarap ng ibang tao ng buong lakas. Para siya'y mamukadkad.
Sa sandaling iyon ko lang nalaman na ang batang babaeng nagbigay sa akin ng hita ng manok at si Kong Xian ang nagbigay sa akin ng lakas ay isang tao lang pala. Meng Meng, salamat sa pagsama sa akin sa lahat ng mga taong ito. Pumunta ka sa aking kumpanya bukas ng alas 10. Nakikiusap ako na gumawa ka ng pagbubukod. Kailangan kong makita si Jigo ngayon. Sige, lumabas ka. Walang appointment, hindi mo makikita si Jigo. Ang napagkasunduang puhunan ay dapat dumating sa linggong ito. Bakit bawiin din ang naunang puhunan? Maaari mo ba akong tulungan, pakiusap? Maganda. Anong ginagawa mo rito? Alam ko na. Sino? Si Muyuni ba ang nag-utos sa'yo para sirain mo ito para sa akin? Si Muyuni ba ang nagpadala sa'yo para guluhin mo ito? Alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang grupo Fengshen. Hindi ito lugar para sa'yo. Magandang umaga, Ginoong Go. Paumanhin, Ginoong Go. Kasalanan ko iyon. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Nagpa siya ang Fengshen na kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Shang. Nandito ka pa rin? Umalis ka na. Assistant Wang. Sa hinaharap kapag sumusuporta ang kumpanya sa mga kabataang negosyante, kailangang patibayin ang mga pagsusuri. Para hindi natin matulungan ng hindi sinasadya ang basurang ito. Ginoong Go, nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong bawiin ang puhunan. Kung bawiin mo ang puhunan, babagsak ang kumpanya ko. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Minsan ko nang pinalaya. Nag-isip ka ba kahit minsan na palayain si Meng Meng? Ginoong Go, nakikiusap ako sa inyo. Talagang alam kong nagkamali ako. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Huwag ninyong bawiin ang puhunan. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Meng Meng. Ginoong Go. Naiintindihan ko na. Ako. Isusuko ko sa iyo si Muyuni. Iligtas mo ako ngayon. Sinabi mong isusuko mo siya. Shang Qiu. Si Meng Meng ang pinakamahalagang tao sa akin, hindi siya isang bagay na maaari mong ipamigay ng basta-basta. Assistant Wang, ipagbigay alam sa lahat ng ating mga kasosyo na ang Fengshen Group ay permanenteng magbo-boycott sa mga Shang. Opo. Palayasin siya. Huwag mo akong hawakan. Guyan Feng. Binugbog mo na ako. Ininsulto mo na ako. Hanggang sa asawa ko ay isinuko ko na sa'yo. Ano naman ang masama kung ililigtas mo ako ngayon? Shang Qiu, wala ka talagang pag-asang magbago. Huwag mo akong hawakan. Kaya nga pala ako espesipikong tinawag mo ngayon. Para makita ko kung gaano siya kapakla, di ba? Hindi, Meng Meng. Pumunta ako rito para ibigay ito sa'yo. Vienna Conservatory of Music. Guro William. Paano kaya iyon? Noong nakaraang linggo, pinakiusapan ko ang isang kaibigan na ipadala kay Guro William ang recording ng huling kompetisyon mo. Matapos itong mapanood, lubos siyang humanga. Kaya tinanggap ka niya bilang espesyal na kaso. Salamat, Yan Feng. Noong huli kitang tinanong, ang sagot mo ay, Gusto kita. kung gayon, kung mag-aaral ako sa ibang bansa, mga 2 o 3 taon iyon, bakit ikaw? Bakit? Bakit? Kung malinaw namang gusto kita, bakit ako handang hayaan kang pumunta sa ibang bansa? Ayos lang, may pera ako. Sa hinaharap kaya kong sumakay ng eroplano araw-araw para bisitahin ka. Kung hindi ubra yon, ililipat ko ang opisina ko sa Vienna. Ano sa tingin mo? Gaya ng inaasahan mo lakay, Ginoong Gu ng Fengshen Group, kapag may pera, nagagawa mo ang gusto mo. Binibiro lang kita. Sinabi ko na sa'yo. Ang isang tunay na lalaking may kakayahan, buong pusong susuportahan ang pangarap ng taong mahal niya. Meng Meng, ang iyong entablado ay hindi dapat limitado dito. Lumipad ka ng matahimik. Salamat sa pagpapaintindi sa akin, na ang tunay na pag-ibig ay nasa pagsuporta, hindi sa pagpupumilit.
Shang Qiyu, saan ka nagtago? Kung hindi mo babayaran ngayon ang utang sa trabaho, papapuntahan kita ng mga taong magwawakas sa'yo. Hintayin mo ako sa paliparan. Magkita tayo mamayang gabi. Kumusta naman ang pinsan mo? Ang tandang iyon. Naloko ko siyang mag-invest, at nagpapasalamat pa siya sa akin. Sige, kita-kits mamaya. Yan. Nandito ka pala sa bahay. Mukhang narinig mo na ang lahat. Pero, ano naman? Kung may sisihin ka, ikaw ang sisihin mo sa pagiging tanga mo. Polem, teka. Pwede ba kitang yakapin muli? Sige. Sa awa na lang. Sinira mo ang buhay ko. Nawala sa akin ang pamilya ko. Makasarili ka. Nagawa ko ang lahat ng yun, dahil hinanap mo yan. Kahit papaano, may nagmahal sa akin. Kawawang tao. May nagmamahal ba sa'yo ng totoo ngayon? Ha? Hindi naman. May nagmamahal sa akin. Mahal ako ni Yunyi. Hindi. Hindi na rin ako mahal ni Yunyi. Hindi na rin ako mahal ni Yunyi. Nagkamali ako. Kung may susunod na buhay, hindi kita ipagkakait. Meng. Ang dami ng ginawa ni Yanfeng para sa'yo. Di ba pwedeng ipagpaliban ng alis ng ilang araw? Meng, bakit ka nagmamadaling umalis? Kulang pa ba ang ginawa ko? Hindi. Alam mo na ang nakaraan ko. Ang gusto kong, bago magsimula ng bagong relasyon, hanapin muna ang sarili ko. Salamat sa pagrespeto sa akin. Naantig ako. Siyempre, Meng, maghihintay ako sa'yo. Kahit gaano katagal. Maghihintay ako sa pagbalik mo. CJ, Meng. Ang layo ng paliparan. Pahatid ka na lang ni Yanfeng. CJ, di na kailangan. Papa, Yanfeng, kung matatapos tayo ng maaga, makakapagkita tayo. Nang mas maaga. Aalis na ako. Yanfeng. Hintayin mong mahanap ko ang sarili ko. Aalis na ako. Papa, tandaan mong tawagan ako sa video call. Aalis na ako. Paalam. Ha ha ha.